guys! So for today's video, welcome back to my YouTube channel. At for today's video guys, ipapakita ko sa inyo kasi today is Holy Thursday. So, anong gagawin namin? After namin sumamba, sabi ko sa mister ko, pumunta kami somewhere na kikita kami at the same time magkakaroon kami ng konting adventure. At ayun na nga, for today's video guys, i-explain ko lang sa inyo kasi ang ginawa namin, ang ginawa ko personally is dahil may lalamog application ko is kumuha ko ng 3 booking. So, ang kinuha kong bookings is priority, regular, at saka pooling. At yung sa 3 na yon, ang drop off lang is na kahit matumal sila lamog sa awa ng Diyos, nakakuha ako ng parang parang pinakamalayo from sa bahay going to dun sa pick up is 2 to 5 kilometers lang. So ayun, kinuha ko sila. So yung isa is all the way to General Trias, yung isa naman is Tansa, Cavite, at yung last pick up, ayun yung mga pick up yung mga yung 3 na yon, yung Gentry, Tansa, at saka Maragondon. So, nung nabook ko yung 3 na yon, nag-search ako via Google kung meron kaming mapupuntahan ng mga, yung parang mga free lang na pwedeng maligo, ganyan. So, may na-search akong isa. Maraming pwedeng puntahan na mura lang. Hindi naman ako nag-aano na ng malayo kasi hindi ko kasama yung mga anak ko, gusto ko kasama ko sila pag nag-travel. So ayun na nga. So sinabay ko na rin sa pag-adventure namin at saka yung asawa ko, sinama ko na rin siya yung pinag-drive ko, tapos ako lang yung nag-aano ng mga bookings kasi kay Lalamog ako yung nakapangalan at account ko siya. So basta sinama ko siya, so pwede naman siya isama, tinry ko na din. Tsaka sinabi ko naman sa mga pinig-upan ko na ayun nga, we're going to Maragondon para travel. So okay naman sa kanila. Tsaka yung mga kinuha naming item is like document lang, tapos isang piece of t-shirt, tapos susi, yun. So kasyang-kasya naman siya sa bag. Tapos yun nga, dahil we decided na rin na magbiyahe, tapos mag-adventure, nagluto na rin kami ng pagkain para hindi na kami bibili sa labas, nagsaing na rin kami, at kumain na rin kami. So lahat yan set up na ayun na talaga yung plan. At sa awa ng Diyos, nakakuha nga kami ng booking. At ayan, yung video na nakikita nyo is parang doon na yan sa going na sa Maragondon na yan, yung papunta na kami yan sa adventure na pupuntahan namin, yung parang falls yun falls yun dun sa Maragondon. Parang from dun sa arko niya, mga 8 kilometers lang yun Tapos hindi ko na pinakita dito sa video na to yung mga person na na pinick up namin, tsaka din wrap off kasi hindi naman ako nakahingi sa kanila ng permission. Tsaka ayun na nga. So way back dun sa kwentuhan natin, dahil gusto ng asawa ko mag ganyan, nag-decide na rin ako, sige, okay siguro to kasi dahil Holy Week naman, tapos wala masyadong traffic nung time na to hindi ko alam kung bakit wala talaga siyang gaanong traffic. Tignan nyo naman, halos kami lang yung tao sa daan, at yung time na to is parang umalis kami sa bahay ng 7 AM, parang andito na kami ng mga bandang around 10 ganyan. Kasama na dun yung time sa drop off tsaka dun sa pick up namin. So ayan na, bumabiyahe na kami, painit na ng painit niyan, painit na yan ng painit, grabing init. Alam mo ba yung heat index dun sa cellphone ko, 40 degrees. At saka napansin ko yung cellphone ko, dumadaing din siya ng init
nakalagay siya dun eh, yung parang ano eh, mainit daw eh. Tapos eto na, andito na kami sa adventure place namin. So, nakakita kami ng falls, yung hindi nyo nabasa kung ano ang nakalagay dyan is Ragatan Falls. So, ayun, pag papunta ka ng Ragatan Falls, search mo lang Ragatan Falls, tapos makikita mo na siya sa Google Map. So, ito, yan, nakikita nyo yan, yung rough road na yan, pababa yan, papunta dun sa baba, kasi pwede ka naman maglakad, pero pwede mo naman kasing ibaba yung sasakyan mo doon. Tapos magbabayad ka lang ng parking fee na 20 pesos. Tapos may bayad din na environmental fee per head na 20 pesos din. So, nagbayad ako ng 40 pesos. Doon pa lang sa taas may naniningil na ng environmental fee. So, nagbayad ako ng 40 pesos para sa aming dalawa ng asawa ko. Tapos, alam nyo ba, sa baba, yan, pag park nyo dyan, merong kukunin sa inyo, tapos tatanungin niya kayo kung meron kayong daladalang mga dalang sasakyan or vehicle, or kung anong klaseng vehicle na nadala nyo, kasi may bayad rin. So, ang ginawa ko, para hindi na ako maglabas ng pera, at parang awa nyo na wag nyo gagayahin, kasi discard lang. Ang ginawa ko, sabi ko, ay, naglakad lang kami, pababa, andun yung motor namin sa taas, so okay na. Kasi ako na unang pumasok sa asawa ko. Tapos, ang sabi ko, ayan, yan, na place na yan, naglalakad na ako. Hindi kasi kami magkasama dyan. Iniwanan ko siya, bagay niya eh. Kasi na-intriga ako dun sa place kasi maraming negative comments, may positive comments. So, bali wala naman sa akin yan. Kumbaga gusto lang makita yung view. At since 40 pesos lang naman yung entrance. So, sa mga gustong makaalam based on my personal knowledge, hindi siya advisable sa mga matatanda. Napakadelikado niya. Okay, konting mali mo lang ng tapak, dire-diretso ka, kawawa ang matanda, kawawa ang bata. At saka, pwede na rin yung place kasi maganda naman siya. Depende sa inyo kung paano nyo i-appreciate yung beauty ng place. Pero, honestly, kung ako tatanungin, dahil hindi naman siya dagat, or hindi ko alam specifically yung tawag sa ganyan. Ayan, nakikita nyo yung falls na yan. Dun sa taas ng falls, para kasi siyang naging man-made falls. Kasi dun sa taas, para maging ganyan yung current ng tubig. Parang naiipon siya dun sa taas eh. Sinementohan yan, yung part na yan sa Ragatan Falls. So, for me, hindi talaga siya natural falls. Parang, siya, sinadya. Pero, yung tubig dyan is malamig. Tapos, hindi lang siya siguro ganun kaputi. Gawa nga ng, nakita nyo naman yung para siyang putik, at saka hindi naman siya buhangin. Kasi nga para siyang ilog or sapa ba tawag sa ganyan. Hindi ko alam eh. So, i-comment nyo na lang dyan below. So, ang ginawa namin, dahil sobrang crowded na sa baba, walang tent, walang pwedeng cottage. Ang ginawa, umakyat kami sa taas, naghanap kami ng pwesto. So, ayan, nakakita kami ng pwesto. Tapos, yung mister ko is kumuha ng karton, higa-higa kami. Hanggang sa mag 2 p.m. na, sabi ko sa mister ko is, dahil walang signal dyan sa lugar na yun, hindi ako makahanap ng bookings going dyan sa place na yun, pabalik sa bahay. So, naghanap kami ng signal sa may 7-Eleven. Nag-stop kami doon hanggang makakuha kami ng booking pabalik ng Manila. So, ayun, nakakita kami at yun, travel na kami pa uwi. So, kumita naman ako ng mahigit 900 pesos, not bad. Tapos, nag-enjoy na rin ako, kumain na rin kami. At yun lang, bye!